Oh, kuya, saan ka pupunta? Pupunta lang ako saglit kila Parimasong. Kala ko ba pupunta ka ng bayan? Galing na ako doon. Kaso, nasara ko kay Berto. Bakit kuya? Ano na naman ba ginawa ng magaling na taong yon? Paano ba naman? Doon pa sa likod ng bahay natin, siya naglinis ng motor. Saglit lang kuya. Hayaan mo na, George. Nagkikipag-away ka na naman. Bibigyan ko lang siya ng ikakatahimik niya. Yan ka na naman eh. Pinapairal mo na naman yung katapangan mo. Paano? Sumusobra na kasi ang taong yan eh. Berto, pwede bang mamaya ka na lang magsiga ng tuyong dahon? Bakit ba? May problema ba? Sumasama kasi ang pakiramdam ko kapag nakakalanghap ng usok. Sumasama pala ang kalusugan mo. Hindi lumayo ka. Ganun lang kasimple yun. Kahit lumayo ako, umaabot naman sa loob ng bahay yung usok. Kung ganun pala, edi magpunta ka ng mall para hindi mo malangap ang usok. Wala ka talagang pakialam sa kapitbahay mo. Nakakahiya ka. Ano naman ang ikakahiya ko? Ibakuran ko to. Kung may problema ka, mas mabuting lumayas ka na lang dito. Kung makapagsalita ka naman, para ka naman kung sino. Pareho lang kayo ng ugali ng asawa mo. Yang bunganga mo kung ano-ano na lang sinasabi mo. Totoo naman Ayaw ko yung tabas ng dila mo Baka gusto mong saraduhan ko yan. Kuya, inaaway ka na naman ba ng taong to? Isa ka pa! Kararating mo lang, galit ka na kaagad. Tama na yan, George. Huwag mo nang patulan yung taong yan. Kahit magsama pa kayong dalawa, hindi kayo ubra sa akin. Isang sakitin at isang tamad. Tara na, George. Pasok na tayo sa loob. Hayaan mo na yung taong yan. Hay nako. Wala kayong mararating sa buhay ninyo kung ganyan kayo. Berto, ba't ang lakas-lakas ng boses mo? May kaaway ka ba? Paano kasi yung dalawa nating kapitbahay? Bakit na naman ba? Ano bang problema nila? Paano kasi pati pinagsisika ko, pinapakialaman nila. Hayaan mo na yung magkapatid na yon. Halika, sumilong na tayo. Tara. George, bakit mo kasi pinatulan si Berto? Kung hindi mo sila papatulan, lalo tayong mamatay ng mga yan. Kahit na, George, kailangan mong magpasensya para hindi lumaki ang gulo. Kaya tayo minamalit ni Berto eh. Kasi hindi natin pinapatulan. Hindi away ang solusyon sa problema, George. Mas maganda na lang na tumahimik tayo para walang gulo. Ganito na lang ba tayo kuya? Minamalit ni Berto. Ano ka ba naman, George? Hayaan mo na. Berto, may gusto sana ako sabihin sa'yo. Ano naman yung Ruby? Pwede ba tayong pumunta sa Manila sa susunod na linggo? Doon sa kapatid ko? Kina Lisa? Oo, Berto. Namimiss ko na kasi siya. O sige. Para makalayo tayo dito sa kapitbahay natin na masiselang. Tsaka baka pwede mag-shopping na rin tayo. Sige, Ruby. Ikaw ang bahala. Salamat, Berto. Hoy, Berto!
Tigil mo nga yung ginagawa mo. Bakit ko naman ititigil? Hindi mo ba nakikitang naglilinis ako ng motor ko? Tignan mo naman. Bumabaha na dyan, oh. Huhu pa rin yan. Masyado ka naman nag-aalala. Kung maglilinis ka ng motor mo, doon ka sa bakuran nyo. Hindi dito sa amin. Mas maluwag nga rito. Hindi ka ba nakakaintindi? Ganyan ka naman kasi. Hindi ka man lang makiusap ng matino. Hay nako Jerry, ang dami mong alam. Bahala ka na nga dyan. Berto, ba't ang lakas na naman ng boses mo? Wala naman, Ruby. Pumasok ka na ulit sa bahay para makapagluto ka na. Ano bang gusto mong ulam, Berto? Ikaw na lang ang bahala, Ruby. Sige, at pupunta lang ako sa tindahan. Sige, mag-iingat ka. Ha? Sige. Oh, kuya, saan ka pupunta? Pupunta lang ako saglit kila Parimasong. Kala ko ba pupunta ka ng bayan? Galing na ako doon. Kaso, nasara ko kay Berto. Bakit kuya? Ano na naman ba ginawa ng magaling na taong yun? Paano ba naman? Doon pa sa likod ng bahay natin, siya naglinis ng motor. Saglit lang kuya. Hayaan mo na, George. Nakikipag-away ka na naman. Bibigyan ko lang siya ng ikakatahimik niya. Yan ka na naman eh. Pinapairal mo na naman yung katapangan mo. Paano? Sumusobra na kasi yung taong yan eh. Ako rin naman, nagagalit sa kanya. Pero, Kuya, wala na tayong magagawa pa. kung ipapairal ko ang galit ko sa kanya, baka walang magandang hantungan ang away namin. Minsan pa nagagawa ng hindi maganda yung Bertong yan. Makakatikim na talaga siya. Hayaan mo na lang, George. George, Jerry, O Ruby. pagpasensyahan nyo na yung asawa ko kung ganun yung ugali niya. Ha? Sabihin mo sa asawa mo, kapag hindi siya tumino, baka kung anong magawa ko sa kanya. George, wag ganyan yung pananalita mo sa kanya. Hindi siya ang kalaban mo. Eh pareho lang naman yung pag-uugali nila mag-asawa eh. George, sinabi nang hang tumahimik ka eh. Pasensya ka na, Ruby. Pati ikaw, nadamay sa away namin ng asawa mo. Kaya nga ako na humihingi ng pasensya sa ginawa ng asawa ko. Huwag kang mag-alala, Ruby. Walang masamang mangyayari sa asawa mo. Sige kuya, kumampi ka na rin sa kanila. Ruby, pagpasensyahan mo na yung kapatid ko ha. Ayos lang, Jerry. Yung asawa ko naman talaga ay may kasalanan. Pwede mo naman siguro siyang pagsabihan, di ba? Sige, Jerry. Titingnan ko kung ano magagawa ko. Sige, Ruby. Sige, mauna na ako. Berto, pupunta ako sa bayan. May bibilhin lang ako. Sige, Ruby. Ingat ka ha. May pera ka ba? Wala eh. Pwede ba akong makahingi? Kahit konti lang. Siyempre naman. Anong tinitingin nyo dyan? Tara, George. Berto, parang lumalala na yata yung ugali mong hindi maganda. Parang pinapaboran mo ata sila, Ruby ah. Hindi naman sa ganon, Berto. Wala naman silang ginagawang masama sa'yo, Berto. Pero inuumpisan mo naman ang pagbubunganga.
Bakit, Ruby? Masama ba yung sinabi ko sa kanila? Wala naman. Kaso, kahit wala silang ginagawa sa'yo, inuumpisahan mo naman. Paano kung pinatulan ka nila? May magagawa ka ba? Di ba wala? Magtigil-tigil ka nga, Ruby. Huwag mo akong tinatalikuran, Berto, pag kinakausap kita. Bakit ba? Pag hindi ka magbabago, Berto, lahat ng mga kapitbahay natin, magiging kaaway mo na. Wala akong pakialam. Bitawan mo nga ako. Akong kahiya-hiya sa ginagawa mo, Berto. George, desidido ka na bang pumunta sa Maynila sa susunod na linggo? Oo kuya, baka sakaling magbago ang pamumuhay natin at makahanap ako doon ng magandang trabaho. Mag-ingat ka palagi doon ha. Oo naman kuya. Pag may kaya na tayo kuya, hindi na tayo kayang matayin ni Berto. Huwag kang ganyan, George. Huwag mong tularan yung ugali ni Berto. Naiintindihan mo ba ako? Oo naman kuya. Tara na, George. Ayusin mo na yung dapat mong ayusin. Sige kuya. George, mag-ingat ka sa Maynila ha. Alam ko, mahinitin ang ulo mo. Huwag mong pababayaan ang sarili mo doon. Oo kuya, ako nang bahala. Ikaw din, mag-ingat ka din dito. Hoy, George! Kuya! Kuya, gumising ka! Kuya! Kuya! Kuya!